Ilaw o itabaw sa mga hubog. Kita na mo og black rice man ni black rice. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog. May cake pa ba ako? Kumakain kasi ako ng almusal kanina guys. Medyo matagal na tayong hindi nakapag-vlog no, nakapag-upload. So I decided mag-vlog today. Dala-dala ko ang ating blender na may kalabasa shake yan mga kabisdak. Kalabasa na in-air fry ko na kalabasa. Tapos nilagyan ko ng banana, milk at honey. Pwede din naman yogurt kung wala kayong honey para manamis-tamis siya guys. Pupunta tayo sa bahay ni Bianan. Naura tayo rin kay mag-pukpuk na kami. Tapos na kami mag-harvest aming mga sesame seeds. Noon na lang, itatanggalin na lang namin yung mga seeds mismo galing sa kanyang puno. So, before that, itong aming snacks. Ginawa ko to para snacks namin ni Bianan ba. Gustong-gusto man ito ni Bianan guys, ang kalabasa shake. So, dito tayo daan sa kusina ni Bianan. Ay, ilagay ko man ito sa ref para masarap kasi pag malamig-lamig. Si Daddy Insoy ay naghahanap sa nawawalang ano guys, strainer. Paborito kasi yung laro-laro ni Little Insoy. Kaya ngayon na kailangan namin, wala na, hindi namin mahanap. Pakita ko sa inyo yung strainer kung ano ba, gagamitin yung strainer pang separate sa mga dahon-dahon. Para mabili na lang yung seeds na lang talaga, sesame seeds. I-mix ko lang ito mga kabisdak kasi nilagyan ko ito ng extra gatas kasi parang malapot lang siya ba. Wala si Little Insoy today kasi nasa school. Ako, ang aking klase mamaya pang 2 o'clock. Kaya may time ako guys. Huwebes man yun na araw. Alas 9:00 media. 9:30 ngayon. Si Kuya sa dapat lang ko ay nag-harvest ng mga sili. Ako ay, kami ni Daddy Insoy, ako at si Daddy Insoy, ay tutulungan namin si Bianan na mag-separate nga. Tatanggalin yung mga sesame seeds sa kanyang puno. Yung sesame seeds natin, hinarvest last week, tapos dinry siya for 1 week. Para magsabukahan talaga yung case. Bitaw, mamaya ipakita ko sa inyo guys. Ito ang aking breakfast, hindi pa ako nag-almusal. Galing ko sa school, naghatid kay Little Insoy. The rest is ibigay ko yan kay Bianan pang snack. Mamaya. Okay na yan. Kay Bianan to guys. Ito sa akin. Hindi na ako mag-snack mamaya. Ito ang kanyang texture guys. O para siyang avocado. Hindi pa nga nag-start ang trabaho, nag-snack na ako. Oh. Hindi kasi ako nag-almusal guys. Si Daddy Insoy at si Bianan nag-almusal na daw, tapos na. May tinapay tayo dito. Honey butter bread. Masarap guys. Mas masarap ang kain ko dyan mga kabisdak kasi nakapatong, not just one, but dalawang daliri. Dalawang paa ko mga kabisdak pa, yung dalawang legs ko. Oo, pero kapag nandyan si Bianan, hindi ko yan magagawa. Uy, ayaw man ni Bianan na nakapatong ang mga legs while nagkakain mga kabisdak. Pero wala man si Bianan dito. Ay free ako magawa-gawa ng aking mga kasiyahan. So wala pa nga nagsisimula, hindi pa nga nagsisimula yung trabaho is nagkain-kain muna ako para may lakas ako mamaya ba sa pagpukpuk doon sa ating mga sesame seeds. Yung mga sesame pala in Tagalog is tinatawag nilang linga. Kung familiar kayo sa Bahay Kubo, syempre familiar tayong lahat sa kanta na Bahay Kubo, no? Sa paligid-ligid puno ng linga. Yan daw yan mga kabisdak, yung linga. Ngayon ko lang alam na ang Tagalog pala ng sesame ay linga. Thank you sa ating mga subscriber at followers sa Facebook, no? So yung remaining na para kay Bianan, nilagay ko na sa ref para lumamig siya ba kasi mas masarap man yan kapag malamig. Uminom na ako dito ng tubig para hindi tayo hindi tayo ma-thirsty mamaya, hindi tayo mauhaw.
Dito, wala kaming water dispenser dito mga kabisdak. Yung tubig talaga na galing sa gripo. Tap water po ang aming ininom dito kasi malinis po ang kanilang tap water dito sa probinsya. Niligpit ko na din ang mga natirang tinapay. Hindi ko man naubos mga kabisdak kasi may 4 man yun na laman. 2 lang ang aking nakain. Niligpit ko talaga ito ng maayos para hindi tayo makapiso, hindi tayo maka-award kay Binan kasi napakalinis, malinis at organized po yan si Binan sa kanyang mga gamit dito sa kusina guys. Baka ma-evict tayo dito sa bahay ni Binan, hindi bahay ni Kuya. Dumiritso na ako doon sa Eco House kasi nandoon man sila sa Eco House nagatrabaho sa atin, nagapukpok sa ating mga linga sa mga sesame seeds. Dinaanan ko na itong mga bulaklak ni Binan nga mura og pasong sa manok. Pagka pula-pula, ang ganda ng kulay, parang Valentine's na ba? Ang ganda talaga ng kulay sa personal ito mga kabisdak, yung tingkad yung kanyang pagkapula. So nandito sila sa Eco House kasi dito man sa loob ng Eco House binilad yung ating mga sesame seeds para mauga sila. Hindi kasi pwedeng maulanan sila mga kabisdak, kaya yan. Nandito tayo sa sesame seeds. Nagpukpok na si Bianan dito kasi nauna siya mga kabisdak. Ako kasi galing pa ako sa school ni Little Insoy naghatid at tumatawa-tawa ako dyan. Hindi ko na ma-remember, hindi ko na maisip kung bakit ako tumatawa dyan. Uy. At nag-decide si Daddy Insoy na sa labas na lang kami magapukpok kasi ang init-init, sobrang init po dito sa loob ng Eco House guys. Akala kasi ni Bina na uulan kaninang umaga kasi maraming dark clouds. Pero hindi pala umulan. Mainit guys. So yan, hinakot na ni Daddy Insoy para dalhin doon sa labas. Yan po ang ating mga sesame seeds. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na nagsibukahan na yung kanyang mga kahon. Kaya ready for pukpuk na sila kasi easy naman na magsitanggalan ang ating mga sesame seeds. So na lang ako dyan, umuwi ako sa bahay saglit para kumuha ng sombrero. Hindi ako nagdala ng sombrero kanina kasi nga may dark clouds man. Tingnan nyo si Daddy Insoy, pagkainit-init ng panahon pero nagalong sleeve pa rin siya. Grabe din yung pak na pak din ng ni Daddy Insoy ba, uutindi. Dumiritso ako doon sa bahay. Dumiritso. Kumaripas ako ng takbo papunta sa bahay para magkuha ng ating sombrero dito sa Korea mga kabistak. Hindi talaga pwedeng magpagabagal-bagal ka. Dapat lahat ay tatakbuhin mo, dapat mabilis lahat. Pak na pak. Sino ka dyan? Twiller yan noong daycare pa ako mga kabisdak. Yan, member po ako ng mga Marjorie Char. Pero ngayon hindi ko na alam paano ba ilibot-libot yung ating sana yan. Kasi basta baton. Yan. Sige pa be, isa pa be. Pinakita ko kay Daddy Insoy na yung aking talent. Char. Char. Natawa ako dyan sa reaction ni Daddy Insoy. Hindi ko lang nakunan ng video yung kanyang face ba. Tawang-tawa talaga siya sa akin. Ang nasa isip niya, na namang nakain itong ng asawa ko. Pero si Binan hindi niya nakita. Kapag makita niya na yung Binan na nagsayaw-sayaw ako, sasabihin niya talaga, dali na, paliwa. Dali na, magsimula na tayo para matapos na itong ating pagpupukpuk. So nagpukpok na kami dito mga kabisdak ng ating mga sesame seeds. Dito lang ako sa Korea nakakita ng puno ng sesame seeds. Pero marami mga sesame seeds doon sa Bikiri kasi yan man yung nilalagay sa ating sa ating binangkal ba. Yan po ang nilalagay sa binangkal pero hindi pa talaga ako nakakita ng puno ng sesame seeds, yung halaman mismo. Dito lang sa Korea mga kabisdak. Yan pala. Nagtanong din pala si Bianan dyan kung nagustuhan ko ba daw yung kanyang binigay na sombrero, yung sinusuot ko ba na sombrero dyan mga kabisdak. Kasi yan si Bianan, mahilig po yan sa regalo. Palagi niya ako nirreguluhan ng mga panty, bra, mga damit, mga sapatos, o ganyan. Yan si Bianan mahilig. Pero sabi ko sa kanya, wag mo na lang akong bigyan ng regalo na bigyan mo na lang ako ng pera. Tawa-tawa lang siya mga kabisdak kasi ang sabi niya sa akin, kapag bigyan kita ng pera, hindi ka man bibili ng mga gamit mo. So, yung nasa isip ka, bigyan na lang daw niya ako ng gamit para may makita talaga siya, guys. Tama naman din si Bianan, So, nandito, nalaglag. May ibang mga sesame seeds na nalaglag. At, ipasumingin lang ko ni Daddy Insoy. Sabi ko sa kanya, tingnan mo na kasi dali-dali, pali-pali yan si Daddy Insoy. May mga nalaglag na sesame seeds. Ako naman ang inano niya kasi hindi daw ako tumutulong. Naga-video-video lang daw ako. Ako pa gibalis muklo. So, nandito na nga kami dito sa labas kasi ang init man doon sa loob. Ayan, yan na, mirisi. Kaya hindi man namin mahanap yung strainer, guys. So, ang ginamit namin ito na lang steamer. Steamer yan na mga siupaw, na mga mando dumplings namin. Grabing ni Binan dyan. Grabing sermon.
Kasi nga, hindi namin mahanap yung strainer. O, sabi niya sa amin, paano kayo makakasave ng pera niyan? Kada taon kayo bili ng strainer kasi hinayaan nyo lang si Jongwoo, yung kanyang apo ba, si Little Insoy, hinayaan lang daw namin si Little Insoy na laro-laruin at kung saan-saan ilalagay yung mga gamit to the point na hindi na namin mahanap, guys. Yung mga gamit talaga kapag naiwala mo, sa tuwing hanapin mo na, hindi mo na mahanap. Pero kapag hindi mo na kailangan, kusa yung lalabas. Ewan ko ba bakit ganyan, no? So, ang ending dyan is, yung ano na lang talaga, steamer na lang talaga kami ginamit, wala kaming choice. Nag-undang naman po yung sermon, tapos na pong mag-sermon si Benan. Sabi ni Daddy Insoy, pumasok ka na sa loob kasi hindi kami dito makapag-concentrate magtrabaho kapag nandito ka. Tumatawa kami dyan, oh. Kasi nga ayaw namin magtrabaho kapag nandyan si Benan. No? Tingnan mo na, mga sesame seeds to ni Benan. Trabaho po ito ni Benan. Pero kami mga helper, kami na ang nagtaboy sa aming manager. No? Ayaw namin makita na nandito si Benan. Kasi palagi nagsisirmon si Benan. Mali yung ginagawa nyo. Dapat ganito, dapat ganyan. So may may condition kami na mag-help kami sa kanya, tutulungan namin siya sa kanya trabaho, pero dapat hindi siya magtingin. Yan na po ang ating mga sesame seeds. Oo, kasi kapag hindi mo naman tinulungan yan si Benan sa kanya mga trabaho, mag-istorya na po na bakit hindi daw namin siya tinulungan, matanda na siya, hindi na daw niya kaya. So, kapag tutulong kami, may kondisyon kami, okay, tutulong kami sa iyo, pero dapat hindi ka magtingin sa aming trabaho, ha? Gusto mo naming tumulong, guys, kasi nga matanda na si Benan, pero alam nyo na kapag matanda is talagang yung gusto niya ang nasusunod. Hindi open-minded po ang mga matanda sa mga shortcut na mga paraan. Ganyan ba? If you know what I mean, charot. So, ginamitan mo na ni Daddy Insoy ng giant suklay itong ating rake para matanggal. First step, tanggalin yung mga dahon at may mga sanga-sanga pa dyan na nasali, guys. Yan, first step po yan. Second step is yung ating strainer na wala man tayong strainer kasi nga nawala. So, itong steamer. So, 3 beses yan siyang, 3 beses na steps bago mo makuha talaga yung liso, yung seeds na talaga. So, una, yung ginawa ni Daddy Insoy, pangalawa naman itong sa akin. Yan, parang nag-ayag lang ko diri og bunbun, oh. Parang nasa construction, next time is talaga, magawa ako ng ayagan para easy na lang ikuan. Pumasok ako dyan sa loob para hanapin ko ulit yung strainer kasi mahirap man yung steamer, mga kabisdak. Uy, wala, hindi ko talaga siya mahanap dito sa loob ng bahay ni Benan. Kahit doon sa aming bahay, mga kabisdak, wala din. Iwan ko kung saan nilagay ni Little Insoy. Uy, pahamak man ito si Little Insoy. So, ayan na, 2 steamer ang aming ginamit. Para siya, guys, para matanggal talaga yung mga dahon-dahon. Tapos si Benan na daw ang maggamitan man niya ng bilao. Nigo ba sa mga Bisaya, bilao. O pinagalitan pa ako ni Little Insoy, di Daddy Insoy. Kapag kaming dalawa ni Daddy Insoy ang nagsama sa pagtrabaho, ay, what? Himala talaga na walang away na magaganap or walang sagutan. Tingnan niyo si Benan, no, hindi siya komportable kapag wala siya ginagawa. Pasumagil, pretending naman siya yan. Another sermon na naman kasi hinarvest ni Daddy Insoy ang mga mais na kulang pa sa edad, mga kapstak. Masyadong bata pa daw ang mais na kinuha ni Daddy Insoy. Sermon, unlimited sermon man ito si Benan. Para talaga kami dito mga bata ba. Hindi man yan si Benan komportable kapag walang gagawin. Pasumangil lang na siya kay gusto mo na siya magtanaw na mo. Gusto niyang manood sa aming ginagawa kung tama bang aming ginagawa. Ay wala na siyang no choice na siya. Kami ang masusunod kasi kami man nagtrabaho. So ito na, balik ako sa aking sinasabi na kapag kami dalawa ang magkasama sa trabaho ni Daddy Insoy, lagi talaga yung may sagutan. Iwan ko ba kay Daddy Insoy? At iwan ko ba sa akin kasi minsan umuandar, minsan lumalabas talaga aking pagkatanga, guys. Tanga-tangahan din ako minsan yan na. So after namin magkuha sa mga step 2 yung ginawa namin, no, yung tinanggal namin yung mga dahon at mga sanga-sanga ng mga sesame seeds. Yan, nagligpit muna kami sa mga hapin kasi Benan naman ang magabilao, guys. Sa last step ng paglinis ng ating sesame seeds, si Benan na po ang bahala doon. At itong ating mga mais ay lulutuin ko yan, gagawin ko yung tilaob. May mga
kuan man si biyanan dito, may mga talong ba? Paborito ko talaga ang talong mga kabisdak, lalo na kapag piniprito. So magalauoy ko karon, hindi ako magaprito, magalauoy lang kasi konti lang man ito ating talong. At ang talong dito sa Korea guys, no, hindi siya masyadong masarap kumpara sa talong ng mga Pinoy. Talong nating mga Pinoy. At masyado siyang dark, masyadong malambot, kahit matanda na, tapos masyado siyang matubig yung kanyang laman. Hindi talaga masarap, unlike sa mga talong natin dyan sa Pilipinas. May mga mani din ako dito tinanom, mga tinanim ko dito sa bakuran ni Biyanan kasi wala na akong space doon sa aming bahay. May bisita sila din, so napadaan ang kanyang tenant yan ng lupain ni Biyanan. Itong si Biyanan mga kabisda, kung titingnan nyo, napakasimple, butas-butas lang yung damit, pero malawak po ang lupain ni Biyanan. Tenant ni Biyanan sa kanyang lupain na ginawang ginseng farm. Ito naman tingnan nyo ang ating cabbage. Yan. Itong cabbage na to ay para sa ating kimjang para November, yung kimchi mga kabisda ba. Hindi namin nalagyan ng pesticide, naubos na talaga yung buong dahon, yung halos lahat ng dahon kinain na ng uod. Tingnan nyo ang mga uod, grabe, napaka salbahis na ng mga uod. Patay gutom man ang mga uod dito sa Korea. Tingnan nyo, halos lahat talaga kinain na nila. Yung cabbage lang ang kanilang gusto, pero itong mga kamote hindi man nila inatake. Ang yabong-yabong ng ating kamote, ma-harvest yan October, next month guys. Kinuhanan ko ng mga talbos kasi magalaw-uy nga ako. Gusto ko humigop ng sabaw kasi may piniritong isda man ako kahapon. Subakan na ba ang atong nilaw-uy o piniritong isda? Ay, kalami na lang jud. Tapos may tanglad ako doon na marami, pagkayabong-yabong din aking tanglad. Ay, masarap talagang nilaw-uy mga kabisda ko. Ay, iwan ko ba kung may nilaw-uy ba sa mga Tagalog? Yan, nanguha na ako ng mga talbos yan mga kabisda at ating mga okra, pangdaginot na mga okra yung mga bata pa. Hindi ko na hinarvest itong matitigas kasi isisidling ko yan. Hinintay ko lang na mauga sila kasi isisidling ko yan for next year. Magtatanim na naman ako ng okra. Dadamihan ko ng okra mga kabisda kasi maraming nag-inquire sa akin ng mga Koreans. Kasi na sila, nabalitaan nila ba na maganda daw ang okra, maraming health benefits, o parang magtitinda na ako ng okra next year, pati ang palaya. Para may may future tayo dito sa ating okra guys. Nagkuha na ako dito sa ating mga tanglad at may nakapagsabi sa akin na i-air dry ko daw ito ating mga tanglad. Sige ma'am, i-air dry ko talaga yan kasi bala ko pong mag-lechon manok sa winter or magsabaw-sabaw, maglawuoy. Pero itong ating malunggay, wala na talaga itong pag-asa kasi mauto man jud sila kay halos kada adlaw man ko magakuha og malunggay. Masarap man talaga maglawuoy guys. Or kahit magsisunuban. Ito na po ang ating nilawuoy. Ipapatikim ko yan kay Daddy Insoy. Lawuoy tabaw sa mga hubog. Hangover soup yo, Pilipineso. 그래. Lauoy. Luto na siya guys. Mangaon! Tumikim man si Daddy Insoy sa ating nilawuoy mga kabisdak, pero hindi niya bet yung lasa kasi wala daw kalasa-lasa ang nilawuoy. Naiintindihan ko naman kasi dito sa Korea, ang mga Koreans, yung kanilang mga pagkain ay maanghang, pati yung sabaw guys. Maanghang ang kanilang sabaw, so parang wala talagang lasa ang nilawuoy para sa kanila. After ko mag-lunch ay pumunta ako dito sa bayan, hindi ko na sinabing dumiritso, overused ng word na dumiritso sa akin. Pumunta ako dito sa bayan kasi may klase man tayo sa academy ng 2:30. Pero open market day man, kaya inagahan ko na pumunta ako dito ng 1 o'clock. Bibili ako sana ng saging, pero wala man ako mahanap na saging dito. Pagkamahal talaga ng saging dito sa Korea guys. Kasi imported man ang saging dito, galing man sa Pilipinas or galing sa Vietnam. Bumili na lang ako ng apples kasi wala mang saging. At bumili din ako dyan ng isda, hindi ko na nabidyuhan. Bumili ako ng isda dito kay Ajusi. Itong ilang mga radish o ganito, kahilig ang mga Korean sa radish guys. Ginagawa nila niyang ulam. Parang ginagawa nilang ginamos ang radish. At naghanap ako dito ng yulmo kasi may nagtugon si Benan, gusto niyang magpabili ng yulmo. Yung yulmo is dahon po siya ng radish. Naghanap po ako ng yulmo that time, pero may nakita ako ditong mga kamuti, patatas, parang singkamas yung kanina guys, yung brown bitaw, singkamas po yan, pero dito sa Korea iba po ang tawag. Nandito nakakita ako ng strainer guys, kasi hindi ko man makita ang strainer na naiwala ni Little Insoy. Bumili na lang ako ng strainer. At tumitingin-tingin ako dito, tumitingin, tumitingin ako dito sa kanila mga isda. Kapag may bet ako na fresh na isda or hipon, bibili ako, pero wala man guys.
Nakabili na kasi ako ng isda kanina. May siopaw din sila doon mga kabisdak. Kimchi siopaw yun guys. Ganyan sila kahilig sa kimchi. Ginagawa na nilang siopaw ang kimchi. Yung kimchi, pinapalaman nila sa kanilang siopaw. Bumili ako dito ng corn dog, hot dog. Si Ajushi, wala siyang customer kaya natulog na lang siya. Easy life. Grabe, kanindot ang life, kasama ko yan sila mga kabisdak. Mga vlogger din yan dito sa Korea. Char lang, hindi ko yan sila kilala. Natawa ako dyan kasi gusto ko sana magpa-picture sa kanila or gusto ko sana isama sila sa aking vlog. So ayan, hindi ako nakahanap ng yulmo, yung mga dahon ng radish na pinapabili ni Bianan doon sa open market. Dito na lang ako sa supermarket. Nagtulon muna ako sa aking laway, no? Excuse me. Ang mahal-mahal pala ng yulmo, ito si Bianan, mahal siya guys, 6,980, nasa mga 500 pesos ang isa kabugkos. Yan po ang yulmo, radish, baby radish po yan mga kabisdak, dahon ng radish, ginagawa po yung kimchi ni Bianan. Masarap po ang yulmo kimchi, magkaiba siya sa napa cabbage na kimchi guys. Yan, ang mahal na talaga lahat ng mga bilihin mga kabisdak, no? Nakakapanglumo talaga kapag pumapasok ako sa supermarket. Ay naku, mas cheaper pa sa open market kumpara sa supermarket. Kaya kapag open market day ay pumupunta talaga ako doon sa open market kasi mas nakaka-save at mas marami silang binibigay doon sa open market. Basta supermarket kasi hindi ka pwede makatawad. So, after doon sa open market at supermarket, nagparking lang ako dito sa labas sa likod ng academy at voila! Na-touch naman ako dito sa aking mga estudyante. May pa I love you teacher pa sila sinulat doon sa board. Grabe ka sweet, no? Sweet yan sila ngayon. Tapos mamaya ay magpabuzag naman po na sila mamaya. Parang, pakonsuelo muna. I love you teacher. Pero mamaya ay nako. Magasyagit-syagit na naman si teacher. Anja! Joyonghae! Quiet please! Binalikan ko yung ating strainer. Binili ko ang strainer. After na aking klase sa Hagwon, bumalik ako sa open market para bilhin ang strainer kasi tinawagan ko pa si Daddy Insoy kung kailangan ko bang bumili ng strainer. Sabi niya, oo, kaya bumili na ako. At pagkadating ko sa bahay, wala akong kamalay-malay na may naghihintay palang regalo dito. Galing po ito sa government, Korean government guys, kasi Chuseok Thanksgiving naman. Kapag Thanksgiving ay marami talaga silang binibigay na mga regalo. Yan talaga mga kabisda kapag Chuseok or itong Korean Thanksgiving. Maraming nagbibigay ng regalo, ne? May bigas. Ito po ang laman. Laman mga kabisdak ko. Black rice mga kabisdak. Kita na mo og black rice mo ni black rice. Black rice. Tapos ano ni? Radish leaves, sirigi na yango radish leaves boiled. Tulo ka buok. Meron palang guys. Snacks ito Ito parang ampaw rice cake sa atin guys. Rice cake yan. Rice cake. Ito masarap to mga kabisda. Yan. Maganda kapag guys, masaya ang Chuseok dito. Thanksgiving ba? Marami ka talaga natatanggap na mga regalo. Valid until August, until February pa ito mga kabisdak next year. Pwede natin yung ipadala sa Pilipinas. Sama niya. Ka-cute sa sudlanan. Sama ni. Parang rice ata ito mga kabisdak. Rice yan, rice. Ito is sama niya. Soy milk. Soy milk. Sana hindi na lang ako bumili ng may soy milk pala dyan. Ito naman is ata to? Apple juice to mga kabisdak. Bigat-bigat man ito apple juice ito mga kabisdak, I'm sure. So yan po ang natanggap natin sa Chuseok. First gift. Mayroon pang mga susunod na mga gift guys. Mag-unboxing tayo. In 2 weeks pa po ang Chuseok. So abangan natin ang mga gifts na aming matatanggap sa Korean Thanksgiving or Chuseok. Yan po guys. Yung mga pula-pula sa kalendaryo ba, yan po ang Chuseok. And thank you so much for watching. See you on my next vlog. Ingat lahat!